Joke time muna po tayo mga kababayan. Padala ni Mary Jane Q. Alferez. Eksena ito sa simbahan. Kinausap ng pastor si Robin kasi nakikita ito palagi abang nagbibigay siya ng mensahe, madalas tulog. Sabi ng pastor kay Robin, Robin, bakit pag nagbibigay ako, nagpipreach ako ng magandang balita tungkol kay Kristo, lagi kang tulog? Sabi ni Robin, kasi pastor, ang lamig kasi ng boses ninyo po habang nagsasalita. Kaya nakakatulog ako. Sabi ng pastor, bakit anya yung iba? Hindi man sila nakakatulog? Sabi ni sabi ni Robin sa pastor, pastor, baka po hindi sila kasi nakikinig sa inyo kaya hindi makatulog. Attentive siya na nakikinig sa malamig na boses ng pastor kaya nakakatulog siya. Baliktad. Yung hindi makatulog, hindi niya yon siguro nakikinig. Kaya hindi naapektuhan ng malamig na boses. Matindi magpalusot mga kababayan si Robin. Anyway, joke man lang po. Si Robin pong kilala ninyo, hindi man yon Christian, lumipat na sa Muslim. So hindi po siya si Robin na tinutukoy dito sa kwento. Kapangalan lang po. Matik na 200 pesos. Kasali ka na rin sa monthly raffle draw natin. Pag nabunot ka, 5,000 pesos yung cash prize. Pag hindi, qualified ka pa rin sa ating grand draw sa December po. 10,000 pesos na yung ating yung ating cash prize. Di bueno, dito na tayo sa ating topic. Ito yung totoong si Robin Padilla. Kasi dumaldar rin mga kababayan si Robin Padilla ngayong Easter Sunday. May mensahe siya para sa kanyang mga kasama sa PDP laban. Dapat niya magkaisa tayo. Pero galit sa kanya mga kababayan yung iba kasi in-endorse niya si Amy. So magiging kaagaw pa si Amy Marcos mga kababayan ng mga members ng PDP laban na kandidato sa pagkasenador. Pero nananawagan si Robin Padilla for unity. Yan po si Robin Padilla. Sabi dito sa report ng Impact Leadership, Robin urges PDP members to choose unity, loyalty in Lenten message. Loyalty? Igalit yung iba kasi in-endorse niya mga kababayan si Amy Marcos na hindi man member ng PDP laban. Pero si Amy Marcos, ganyan na yung tumalo na. Sabi ni Larry Gadon, isang malaki anyang pagkakamali kay Senator Amy Marcos na nagpa-endorse siya kay BP Inday Sara dahil ito ay isang kiss of death. Ganon din si Camille Villar dahil wala naman talagang tao ang mga Duterte. Hindi lang si Sara yung nag-endorse kay Amy Marcos, pati si Robin Padilla, hoping na yung mga DDS iboboto siya. Halimbawa pa makakuha ng ilang DDS po. Pero ang DDS po, hindi mag-1 milyon. Kaya nga po hindi magtagumpay yung kanilang gustong isulong na people power matapos na hulihin ng Interpol at i-deliver sa ICC. Sidigo, wala. Lahat man lang hangin. Tama itong analysis ni Larry Gadon mga kababayan tungkol kay Amy Marcos. Ngayon, going back kay Robin Padilla, nananawagan si Robin Padilla for unity and loyalty. Pero siya, in-endorse niya ang isang non-member ng PDP. Nasaan doon ang loyalty, mga kababayan? Loyalty and unity. Manang-mana po kay Digo. Si Sara ganun din. Walang ini-endorse siya.
mga kababayan na member ng PDP Laban, ayaw daw niya mag-endorse, pero si Amy in-endorse. Di ba ba? Ngayon, yung political ads pong itim, nag-backfire pa kay Amy. You see? Yan sabi dito ni Robin Padilla. PDP Laban President Senator Robin Padilla has called on party officers, members, and supporters to reflect on loyalty, leadership, and unity amid what he described as dark times for the party. Paano hindi maging dark times ang partido ninyo? Karamihan sa mga members ninyo galing sa kadiliman. Ang puno mismo ng ang leader mismo ninyo, leader ng kadiliman. Mag-ama na leader ng kadiliman. Pati advertisement po itim. Talagang dark times. Tama kayo sa description. Dark times para sa inyo ito. Kaya yung sinasabi po doon sa political ads ni Amy Marcos, that is really the exact description. Not of this administration na gusto niyang patungkulan, gusto niyang tukuyin, kundi of the past administration, tulad ng sinabi po ni Yossi Castro. Di ba? Sabi ni Yossi Castro, ngayon anya, paputi na tayo, kunting kula na lang, maputing-maputi na. Hindi anya itim. Ang itim anya, that is the description ng previous administration. Sabi dito sa report ng Impact Leadership, in a message on Saturday, Padilla lamented the rise of discord in undisciplined speech within the ranks, urging members to return to the party's core values and principles. Iyang pasimuno po ng discord kayo. Pati mga DDS vloggers ninyo, nag-aaway-away na, naglalaglagan. Si Banat Bay, si Marlica, magkaaway. Ngayon, yung sumali sa inyo, si Peebles, bumaliktad na uli. Marco supporter na ngayon. At nilaglag si Harry Roque. Di ba? Nagkakagatan sila mga kababayan. This is an admission of disunity, discord sa kanilang hanay mga kababayan. Ito na, sabi ni Robin Padilla. These are dark times, not for the lack of vision, but for the creeping fog of forgetfulness. When tongues wag without restraint and discipline yields to discord, we risk not just division but disintegration. And so, we turn to what has always guided us, our credo, our 5 basic principles, the pillars that bind PDP Laban into something far greater than politics. Let us remember, trust in leadership is not weakness, it is our strength. And those who mistake noise for courage, whose prize pride over principle, are not just misguided, they are dangerous, sabi po ni Robin Padilla. Nagkakagata na po sila. Yan ang sinasabi natin Kanya-kanya silang interest kasi po. Mismong si Sara Duterte ayaw endorse yung mga taga-PDP Laban. Pagkatapos, in-endorse si Amy Marcos. At siya mismo, in-endorse niya si Amy Marcos. Kaya siyempre, yung iba, mag-iisip, anong klase niya? Ba't mo i-endorse ang isang non-member? Di ba? Kaya ito ngayon, mga kababayan, itong mini-mini Robin Padilla sa kanyang message po, kahapon, kasi ito, group chat wars. Robin Padilla exits over criticism of Amy Gringo endorsement. Pati pala si Gringo, in-endorse. Di ba? Yan kasi. Sabi dito sa Political News, mga kababayan, Senator Robin Padilla has reportedly left the PDP Laban group chat following criticism from fellow party members over his endorsement of Senator Amy Marcos at sa dating Senator Gringo Honasan. According to insider sources,
several members of the ruling party were upset by Padilla's move, especially since party chairman and former President Rodrigo Duterte has not extended his endorsement to the two candidates. Kaya nag-Lenten message po siya man lang po ang punot dulo. Malamang yung endorsement ni Amy, may consideration yon. Yung endorsement niya kay Amy Marcos. Siyempre may budget yan. Baka naghanap buhay din siya, Hanap buhayan niya tayo. Anyway, hindi man ako kandidato. Bilang artistaan niya, pwede ako mag-endorse. Maghanap buhay tayo. Malamang may monetary consideration yon. May presyo. Political ads Alangan man libre yon. Siya yung president ng PDP Laban na may sariling kandidato, yung tinatawag na Duterte 10, senador ni Duterte, hindi man ng Pilipinas. So pag nanalo sila, sisweldo mula sa taxes ng mga Filipino, pero interes ng mga Duterte ang ipaglalaban. Lugi ang mga Filipino pag ganun. Hindi senador ng Pilipinas ang tumatakbo mula sa PDP Laban, Senador ni Digong. Ang tawag nga po, hindi man tinatago, Duterte 10. Hindi tulad ng alyansa ng Bagong Pilipinas na tumatakbo sila, mga kababayan, para sa Bagong Pilipinas, para sa magandang bansang Pilipinas. Yan ang malinaw. May klaradong programa ang Bagong Pilipinas. Hindi yung ang programa lang, iligtas si Sara sa impeachment. Or iligtas si Digong, mga kababayan. Yung agenda ng isang pamilya, yon ang sinusulong ng PDP Laban. Payag kayo na sisweldo sila mula sa ating taxes, pagkatapos hindi man sinusulong yung interes ng ating mga mamamayang Filipino. O ngayon, nag-away-away sila kasi inindor si Amy, pagkatapos si Gringo ni Robin Padilla, tapos mananawagan siya ng unity and loyalty. Yung leader mismo ang walang unity and loyalty na pinapakita. Baliktad mga kababayan yung sinasabi ni Robin kaysa sa ginagawa niya. Siya mismo yung may problema kasi in-endorse niya non-party members. Ang dapat in-endorse niya yung kapwa niya member ng PDP Laban kasi siya yung presidente. Never niya dapat. Kaya may karapatang magtampo yung mga party members ng PDP Laban. Kasi, ibig sabihin yan, ng endorsement mo, mas gusto mo pang manalo si Amy Marcos kaysa sa ibang mga members ng PDP Laban. Ganon din si Sara, nang endorse si Amy Marcos. Saan ka pulutin yan? Ayaw niyang mag-endorse ng PDP Laban members. Di ba yan yung announcement niya? Wala siyang i-endorse. Tapos, biglang in-endorse si Amy Marcos. Kung hindi pang sarili lang talaga yung iniisip ng mga taong yan, ano ang tawag ninyo? Tama po ang ating mga analysis? Yan Padilla allegedly took offense at the backlash, prompting his abrupt departure from the chat group. Party insiders were said to be taken aback by his reaction, with some labeling the senator as onion-skinned. In a Facebook post, Padilla clarified that this endorsement were personal and not representative of PDP Laban's official stance. Hindi mo man pwedeng separate yung personal mo. Eleksyon ito PDP Laban na president ka. Pagkatapos, may mga kandidato yung PDP Laban na karamihan po, hindi man po pumapasok sa Magic 12 sa survey. Ibig sabihin, matatalo. Marami sa kanilang kandidato ang matatalo, pagkatapos binos pa niya si Amy Marcos. In-endorse niya. Tama ba yon? Huwag din yung tatantanan po, mga PDP member, si Robin Padilla. Sabi ni Robin, "This is my personal decision. It has nothing to do with the Duterte movement that our political party is promoting," sabi po niya. Vice President Sara Duterte is not a member of PDP Laban, has also publicly backed Marcos. Talagang magagalit po kahit man ako, member ng PDP Laban, tapos kandidato sa pagkasenador. Tapos yung presidente ng PDP Laban, si Robin Padilla, endorse ibang kandidato.
Ano ba itong partido ni Amy Marcos? NP yata, Nationalista Party, na kasama sa alyansa ng Bagong Pilipinas. Pero umalis na si Amy Marcos, sumama sa mga Duterte, kay Sara Duterte. Tapos nauna pa yung PDP laban na president, si Robin Padilla, nauna pang nag-endorse. Gumawa ng advertisement. Malamang tama yung duda natin. In-endorse ito ni, may monetary consideration, may talent fee, tulad ng pag-endorse ng mga artista sa mga politiko. Kaya sinasabi ni Robin Padilla, personal daw niya yon. Hindi kasama yung partido. Presidente ka ng partido. Pagkatapos gagawa ka ng personal na desisyon na mag-endorse ka ng kandidatong hindi member ng partido mo. Ano ka? Umalis ka na lang bilang presidente ng partido mo. Di ba? Mag-ordinary member ka, kahit nga ordinary member. Alangan, na-endorse mo as ordinary member yung non-member ng partido mo na tumatakbo sa parehas na posisyon na tinatakbuhan ng mga kasama mo sa partido PDP. O di ba? O ngayon, nabas ka ng sarili mong mga members. Malamang mawasak ng tuluyan itong Duterte ni Robin Padilla. Dahil sa kanyang kagagawan, mga kababayan. Kaya itong sinasabi niya po, hindi po ito obra. And sinasabi niya, let us remember, trust in leadership is not weakness, it is our strength. And those who mistake noise of courage, who prize pride over principle are not just misguided, they are dangerous. Siya ang misguided. Siya yung walang prinsipyo, mga kababayan. Kung may prinsipyo ka, hindi mo yung gagawin. Na-endorse mo si Amy Marcos. I-endorse mo sabihin pa na dati ninyong kasama. Kung dati ninyong kasama si Unasan na laging tumatakbo yun, independent hinayaan na lang sana ninyong tumakbo si Unasan ng independent. Kasi sanay man yun kumandidatong independent at nananalo naman. Ngayon siguro, last time hindi nanalo at malamang hindi na rin manalo. Kasi siyempre lumipas na din yung kanyang amor sa publiko. Ganon yan Lumilipas talaga. So pag nawasak po, nagkawatak-watak yung PDP laban, ang cause mismo nito, si Robin Padilla, yung presidente. You see? Saka si Sara, kasi si Sara in-endorse din, walang in-endorse na PDP laban, nag-endorse ng mangga. Ang in-endorse niya, Partido Mangga. Pareha sila mangga. Di ba? Ikaw naman Mr. Maravillas, bakit mo man nasabi? Kasi, alam naman natin kung ano ang intensyon ni Amy Marcos. Kasi siyempre, sinibak na siya doon sa alyansa. Kailangan iligtas niya yung kanyang pabulusok na political career. Kasi inaway-away niya yung kapatid niya. Imbis na sumama sa kapatid niya, inaaway ng mga Duterte, pinagbantaan, sumama sa kaaway. Naligaw ng landas O ngayon, kailangan din ni Sara Duterte si Amy kasi isasalang na siya sa impeachment trial. Kailangan niya ng number. So lahat ito personal. Magagamitan yung dalawa, magagamitan sila. Tama pa, parehas mangga. Manggang propeta ng kadiliman. Sabi ni Chis Escudero. Sabi ni Chis, huwag tayo magpadala sa mga propeta ng kadiliman na nagsasabing itim at hindi makulay at maliwanag ang bukas, ang liwanag at pag-asa, ang mensahe ng muling pagkabuhay, at huwag nating payagan at tayaan ng sinuman na kawin at bawin ito sa atin. Yan sabi ni Chis Escudero. Ang mensahe niya ng Easter is one of hope, not despair. Huwag tayo magpadala sa mga propeta ng kadiliman. Escudero said in a Lenten message in what appeared to be a veiled response to a recent political ad by Senator Amy Marcos and impeached Vice President Sara Duterte. The controversial ad, which aired ahead of Holy Week, featured the two officials
dressed in black and painting a green picture of the country, with Duterte declaring itim ngayon ang kulay ng bansa, sa gutom at krimen nagluluksa. Followed by the lines, gutom na ang sikmura, gutom pa sa hostisya, ginigipit ang hindi kaalyansa. Kaya sabi ni Escudero, ito ang panahon upang isantabi muna ang anumang hidwaan, panggagamit, panlalamang, pagkakaiba ng pananaw at ang politika na madalas nag-ati-ati sa atin. Kapwa muna bago ang sarili. Lahat pang sarili po nila yun. Hindi iniisip ang kapakanan ng bansa. Kaya sabi ni Inday Tasya sa kanyang advertisement, parody, iba to si Amy Marcos sa West Philippine Sea. Ito po, pakinggan natin. Blinag ko na po ito the other day. Parody ni pakinggan ninyo. Bulsay po dito si Amy Marcos. Saka si Sara Duterte. Oh. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa confidential fund, ako'y nagpakasasa. Gutom ka sa pera, gutom pa kay Sulay ka. Ang gigipi ang paborito mong Excel. Gutom kay Sulay ka daw. Pero sino nga ba sila? Sino si Mary Grace Yatos, Shoota ka? Itim ang kanyang monay. Bulok na mangga. Itim ang kulay ng mata ni Sheriff na may black eye. Itim ang lakas ng iyong tama. Ang gaba, dili magsaba. Iba to, si Senator Amy Marcos sa West Philippine Sea. Itim ngayon ang Imbis iboto si Senator Amy Marcos, iba to si Senator Amy, hindi Amy. Amy Marcos sa West Philippine Sea. Nakakatuwa ito po. Iwan ko kung sino itong kasama ditong nag-act as Amy Marcos po. Ang titulo nito pong parody na advertisement, ng advertisement ni Amy Marcos, Amy lang. Itiman niya yung mata dahil sa suntok, sa black eye. Black eye ni Sheriff. Yung binuntal po niya na Sheriff ni Sara Duterte. Ulitin natin kasi nakakatuwa. kulay ng bansa. Sa confidential fund, ako'y Itim ang kulay ng bansa. Ay naman ako. nagpakasasa. Gutom ka sa pera. Dali. Replay natin. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa confidential fund, ako'y nagpakasasa. Gutom ka sa pera, gutom pa kay Sulay ka. Ang gigipi ang paborito mong eksena. Marami ang nakalista. Pero sino nga ba sila? Sino si Mary Grace Yatos, Shoota ka? Sino daw si Mary Grace Yatos? Bulok na mangga. Itim ang kulay ng Bulok na mangga, manggagamit. Itim, ang lakas ng iyong tama. ang gaba, dili magsaba. Iba to, si Senator Amy Marcos sa West Philippine Sea. Itim. Na. Di ba? Sakto mga kababayan. Yung parody po, mas nag-viral kasi sa original. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816.